Wala kasi akong magawa Ganun talaga. Kadalasan na yan ang nasasabi kapag nalalagay ang isang tao sa sitwasyon na kung saan sa paggawa ng mali ay tila no choice na siya. Meron nga ba talagang no choice na sitwasyon? May iba't ibang epekto ang sitwasyon sa buhay ng tao. May mga tao na lalong nagiging mahusay at matatag sa kabila ng at dahil sa mga negatibong pangyayari sa kanilang buhay. Sila yung kadalasan ay nagiging inspirasyon natin. Hindi naman kasi madali ang harapin ang hamon ng buhay at lalong hindi madali na hindi magpaapekto sa mga ito sa negatibong paraan. May mga tao naman na hinuhubog ng kanilang sitwasyon. Ang mga pangyayari sa kanilang buhay, ang negatibong attitude ng iba, ang struggles na kanilang pinagdadaanan ay nagtutulak sa kanila na magkaroon ng bitterness at maging negatibo sa buhay. Nariyan din yung mga taong pinasama ng kanilang kapaligiran. Yun bang unti-unting sinusuko ang magagandang asal at aral at niyayakap ang mga prinsipyong hindi tama at sisira sa buhay. Nakakalungkot pero totoo. May mga pagkakataon sa buhay at meron ding mga pangyayari sa buhay na nagdadala sa atin sa isang kapasyahan. Mamumuhay pa ba tayo sa tama o hindi na? Parang madaling sabihin, di ba? Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay madaling gawin. Minsan tila mas madali ang umayon kaysa manindigan. May panahon na tila mas maginhawa ang magkasala kaysa lumakad ng matuwid. Pero sa gitna ng lahat ng ito, mahalagang tularan ang naging pagtatagumpay ng isang karakter sa Biblia na si Joseph. Ang sabi ng Bible sa Genesis 39:9, "Wala na pong hihigit sa akin sa sambahayang ito. Pinagkatiwala niya sa akin ang lahat malibang lang sa iyo dahil asawa niya kayo. Kaya hindi ko po magagawang pagtaksila ng amo ko at magkasala sa Diyos." Ang eksenang ito ay yung panahong makukulong si Joseph dahil ayaw niyang gumawa ng mali. Ang kanyang pagsunod sa Diyos ay nagdala sa kanya sa bilangguan. Tila taliwas sa inaasahan, di ba? Parang ang hirap tanggapin, nagagawa ka ng mabuti tapos hindi ka nais-nais yung kahahantungan mo. Bagamat ang pagsunod ay may tila hindi magandang consequence sa tuwing tayo ay susunod, tayo ay nalalagay sa sentro ng kalooban ng Diyos. Ang pinakamainam na kalalagyan ay ang sentro ng kalooban ng Diyos. Sapagkat kung tayo ay naroon, hindi man tama ang ating kinalalagyan sa paningin ng tao, tayo naman ay nasa lugar kung saan tayo nais ilagay ng Diyos. Ang aral sa puntong ito ng karanasan ni Joseph ay ang manatiling nasa tama kahit puro mali ang nakapaligid sa atin. Alalahanin natin na ang Diyos ay hindi maaaring magkamali at ang pananatili sa tama sa gitna ng mga pagkakamali ay naglalagay sa atin sa isang posisyon na kung saan tayo ay magagamit ng Diyos. Piliin mo ang tama kahit sa sitwasyong tila mali ang laging nagwawagi. Makakaasa ka na ang layunin ng Diyos ay hindi kayang sirain ng kahit anong masamang hangarin. Asa ka pa?